Ang inyong mga anak, ang ituro, ang ipamulat, ang pagmamahal nila sa mga utos ng Diyos at ang pagsunod. Yun ang pinapangakuan ng Diyos. Kung ang utos niya'y buong pusong susundin, ang buhay ng tay uunlad at kanyang pagpapalain. Paano natin dapat mahalin ang ating pagkaiglesia ni Kristo? Sa 3:14 ng Hebreo. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo. Kailan? Kung mananatili tayong matatag Hanggang kailan? hanggang wakas. Yan ho ang ituro natin sa mga anak. Ang pagkaiglesia ni Kristo ay hindi sa loob ng isang panahon lang. Ang pagkaiglesia ni Kristo ay hanggang wakas. Paano ang pananatili? Matatag. Pirming sumasamba. Check-checkin ninyo kung ang mga anak ninyo'y nakakasamba. Titignan ng mga magulang kung ang mga anak nila'y sumusunod, kung ang mga anak nila'y mananampalataya. Pagka hindi ninyo ginawa yan, masusumpa ang inyong lahi, masusumpa pati ng iglesia, sapagkat ang kinabukasan ng iglesia ay mga taong hindi na nakakakilala sa Diyos, katulad ng pumalit sa lahi ni Josue. Kaya natalikod ang Israel. Pero ang iglesyang ito, sa tulong ng Diyos, hindi natin papayagang matalikod. Kaya tinatawagan natin ang lahat ng mga magulang, makipagkaisa kayo. Hindi lamang sa kapakinabangan ng iglesia, para sa kapakinabangan ninyo ng mga magulang, na bukas makalaway papanaw, iiwan ninyo inyong mga anak. Ay manwari, ang mga anak na yan ay mayroong pag-asa. Para sila'y magkaroon ng pag-asa, masamang mawala ang pag-asa. Kailan po mawawala ang pag-asa? Sa Efeso 2:12. Nang panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa pagkahon na hiwalay sa iglesia. Ngayon ang pagkahiwalay kay Kristo. Wala ng tipan, wala ng pangako, wala ng pag-asa, wala ng Diyos ang inyong mga anak. Pagka sila'y nawala sa pagkaiglesia ni Kristo. Malalaman ba ng magulang ngayon pa kung ang mga anak nila iglesia pa? Pag sila'y wala na, malalaman. Mapapakiramdaman ninyo ang kanilang pagkakilala, ang kanilang pag-asa, ang kanilang pananampalataya. Eh kung malamig na ngayon ang inyong anak, ay lalo na pag wala na kayo. Pero kung masisigla sila ngayon, masigla pa sa inyo. May pag-asa sila pagdating ng araw. Ano ho yung pag-asang yun na dapat nating ipamana sa kanila? 1:3 hanggang 4. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamti natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iya'y nakalaan sa inyo doon sa langit. Mayroon ng kayamanan ng iglesia ni Kristo kahit mahirap lang. Alin yung kayamanan yan? Ang isang kayamanang walang kapintasan, hindi masisira, hindi kukupas. Ang kayamanan yan, ang sabi ni Apostol Pedro, yung bagong buhay nating ating kakamtin pagdating ng panahon na tayo naroon na sa piling ng Diyos sa langit. Kaya gusto kong gisingin ang mga magulang na narito. Mga kapatid, hindi niyo mapipigil ang kamatayan. Aalis at aalis tayo sa mundo. Mga anak, kuminsan ng mga anak, nakikilala lamang ang halaga ng magulang pag nakaburol na, pag nasa ataol na, pag inililibing na sa hukay, saka sila nagsisisigaw sa kanilang paghihinayang sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Pero nung buhay, kinampalasan nila, sinagot-sagot nila, binarumbado nila, at nilabanan nila. Masama. Hindi ho ganyan ang mga iglesia ni Kristo. Kaya nananawagan ako sa lahat ng mga anak. Una sa lahat, mahalin ninyo ang Panginoon Diyos. Salamat sa Diyos. Ipinanganak kayo sa iglesia, o kung hindi man, naakit kayo sa iglesia. Nakilala ninyo ang tunay na paglilingkod. Nakamtan ninyo ang tunay na pag-asa. Pagka aalis na ang mga magulang ninyo at kayo maiiwan na sa mundo, huwag sanang ipahintulot ng Diyos na kayo makalimot sa mga ipinamahanan nilang pagkakilala at pananampalataya. Ako ho ay nalulungkot pagka mayroong mga may tungkuling nawawala ng karapatan,
dahil yung mga anak ay nakagawa ng kasalanan. Isipin ninyo ang pobreng diakonesa, ang pobreng diakono, napuupuong taon, tiniis niya, nagtiyaga siya. Pinangasiwaan niya ang iglesia, minahal niya ang kanyang tungkulin. Pero nakaligtaan niya ang kanyang anak. Ang anak niya nagtanan, ang anak niya nag-asawa ng taga-sanglibutan, ang anak niya ay nahiwalay sa iglesia, inalisan siya ng karapatan. Gaano ang paghihinagpis ng isang magulang? Sapagkat inihingi, tinatanong niya sa Diyos, Ama, paano nangyari sa buhay ko? Inimpok ko ang aking karapatan na wala dahil sa ang anak ko ay hindi naging karapat-dapat sa iyo. Kaya hinihiling ko sa Diyos, Diyos ng langit, basbasan mo mga kapatid kong ito. Gusto ko makarating sila sa piling mo. Pagdating ni Jesus at kukunin mo na ang lahat ng mga mapapalad na maliligtas, alalahanin mo mga anak mo sa dakong ito, alalahanin mo ang mga magulang, at pagkatapos alalahanin mo ang kanilang mga anak. Huwag sanang mabigo ang pag-asa ng magulang. Huwag mabigo ang pag-asa mo, Panginoon Diyos, sa amin, na kami magtataguyod anumang saling lahi ang dumating. Daratnang kami ni Jesus, matitibay sa pag-asa at punong-puno ng pananampalataya. Tumayo kayo tayo mananalangin.